Welcome to the Dorm Podcast with Lance. and AJ. Hey big boys, it's Kuya Rami again. Sheesh. Now So we're back. We're back. We're back sa Sa part part 2. So, teka, nalito ako, may minention ka last week, Chapel Roan eh. Chapel Roan. Yung kinuwento natin may- isip tayo ng comedian. Sino? Si Chapel Roan. Hindi, si Dave Chappelle, di ba? Dave Dapat. Chappelle. Tapos sabi ko, Chapel Roan. Alright, so may joke lang ako kay Chapel Roan. Pero sure ba kayo gusto nyo mag-start yung episode? Oo natin? naman. Let's start with the bang. Last week na, hot take agad eh. Topic agad. Razorheads. Okay, so mahilig ba kayo kay Chapel Roan? Yes! Kay Chapel Roan. Oh. Yes. Gusto ko kasi si YES. Church dito. Sheesh. God damn. Tama na. So si Chapel. Good night, Church dormmates. dito ako. Yun na yun! Ayun! Haba ng ano natin. Church State. Haba ng build-up natin para doon. Name. Church dito! Church dito. So, nakalikod ba lahat? Okay. Walang So, freeze. so Ayan. lagyan natin ng ano, flow ba itong ano natin? Uh, Sige, konting flow. Tito na i-add pa lang. So, yan. So, let's ask ano questions lang ako? na. Oh, ngayon. Carbonated Questions. drink lang ako. Hindi ko sasabihin ko ano to, kahit alam nyo. So, marami naman tayong napag-usapan with Ram eh. Carbonated. Carbonated drink to Wala siyang pangalan. Kasi So, hindi natin sponsor. Marami tayong napag-usapan with Ram last week. Oh. Yung Tama. kanyang pagliliwaliw, kanyang pagbubulakbol, kanyang Pagiging pag-drop out, makamundo. pagiging one with the streets, Oo, pagiging stand-up comedian. Ang dami na ito na. Dami, NPA, Huwag kayong mag-wall. Tapos in between, ang daming jokes. in between daming free stand-up jokes. So baka nagtataka yung iba, sino ba? Kasi kami ni Ram, workmates kami before eh. So, pa-plug ko na rin, the Graphic Literature Guild. Yun. Yun yung sila. pangalan ng aming Okay ano. naman. Ikaw ba president, no? Naging president? Naging president. Kami pareho. So Oo. ibang batch kayo. Oo, Naging GM president ka, naging president siya. GM yung tawag doon, GM. Guild Master. Master. Ba't tinatawanan mo? Hindi, nakamiss ako. Witty. Okay, akala ko parang nerds. Hindi. Pero totoo naman, we are Actually, nerds. siya lang natutuwa siya Guildmaster. Pero pag tayo din, Oo. nerds. Nerds, nerds. So. talaga, nerds. So, ang first question ko, anong fetish mo? What? Seryoso ka ha? Hindi, Huwag mo na. Hindi pa nga nagsisimula Huwag mo na yun, yung huwag mo na. yung... Hindi. So, sa org kasi natin, we are a comic guild eh. Actually, Graphic literature, pero nagsimula talaga siya, sinimulan siya ng people na mahilig sa comics. actually, ano ka eh? Founding member ka, di ba? Pero, hindi, charter lang. Charter, oo. Mm-mm. So, May difference yun somehow. so, yun ay more on sa graphic literature. Yung graphic literature, drawing na may words. Basically that as a free medium, di ba? Tama, Yun yung tama. ating pinaglalaban before. So, anything under the sun, pwede doon sa org na yun. So, actually, mainly, comics, di ba? Comics In layman's term, comics ang, Comics. ang ating, Parang we were Batman, parang si comics. Batman. Hindi, franchise yan. Hindi, okay. Yan, So, Batman. Sinong favorite mo? Superhero? Superhero. Comic comic. Sige. Dapat sagutin din natin. Sige, sagutin din Ang natin. hirap na to, no? Sige. Akala ko ba, no? Oo nga. Testing mo si Lance, ha? Sa slouch ka, ha? Oo, bawal na mag-slouch eh. Testing mo editing skills. Hindi, okay. So, sige, sagutin ko siya in two. Kasi may big two tayo. Big Big 2. two? Okay. Marvel tsaka DC. DC. Okay. Oh. So, lagi kong... Mars Ravel. Sino ba si Mars Ravel? Sa Di totoo lang, ko- kung alam ko yung character ni Captain Marvel kung sino siya as a human being, siguro. Pero anyway. yun Anyway, ang- sige mamaya, puntahan Richard natin yan. Gutierrez. Oo. So sa DC, si Dick Grayson Nightwing. Oh. Number one yan. Sa Marvel naman, ang hirap pero umabot sa point na meron akong 15 or more action figures niya. Sino yan? Si Spider-Man. Classic Spider-Man. Spider-Man talaga. Bakit si Dick Grayson? At Kasi hindi si you like Batman. dicks. Teka, bakit si Dick Grayson Like- as Nightwing and not Dick Grayson as Robin? Robin. Siyempre naman! Ayun. naman! Diyos ko. Why not the boy wonder himself? Una, yung original Dick Grayson costume ni Robin, may pantyhose. At hindi drag queen ang boy wonder sa siyang vigilante.
Pero walang problema sa Dark Siya ba yung Ages. naka-pantyhose o yung naka-brief Actually, lang? yung original na Robin, alam ko, yung kumbaga yung trunks tapos pantyhose. Kasi di ba, nasa circus siya. Oo. Tapos alam ko si Jason Todd yung brief lang. Brief lang, okay. Hindi. Pero wala, nothing against Dark Ang weird din. Ages. Sabi ni Batman, Wala kang tanggalin mo yung pantyhose. pantyhose mo. Tanggalin mo yung pantyhose mo. Mag-brief ka lang. Sino kayo nag-isip ng costume ni Robin? No? Si Batman o si Alfred? Tapos si Tim Drake kasi, no, alam mo, Batman parang nakakabastos na brief lang or may pantyhose. Baka naman pwedeng tights man lang o long pants. Okay. Lakas ng tayo. Sorry, okay. You know, Batman ah. Talaga, Talaga Batman. sa buhay. So gusto ko si Nightwing. Kasi yung Nightwing persona, yun yung persona na walang, or at least farthest removed kay Batman. Si Robin, sidekick ni Batman. Si Dick Grayson as Batman, Batman rin yun. Si Nightwing yung siya talaga. Si Red Hood. Yun, sunod doon actually, gusto ko rin Di yun. ba si Joker si Redwood? Yung initial na identity ng Red Hood, supposed to be si Joker. Pero ngayon, in modern mythology, si Jason Todd na talaga. Sobrang badass nun, pare. Oh, Wait, di ba si Jason Todd din may iteration na siya rin si Joker? Tama ba? Hindi ko alam kung meron. Ang alam ko is pinatay siya ni Joker. Ito si Joker. Pinatay siya. Crowbar, di ba? Crowbar, pare. So yun yung pinaka-ano ko doon. And, wait lang. Coke talaga. Number one reason, sa costume ni Nightwing, napakaganda ng puwet ni Dick Grayson. Okay. And yun talagang paborito ng tao din sa ano. Pero ano, legit sa internet yun, yung Si- best bully in comic book si Dick Grayson. Hindi sa babae, kay Dick Grayson. Yung sa Teen Titan na cartoon ba, si Dick Grayson yun? Oo nga, no, yung Robin doon. Alam ko si Dick Grayson. Si Dick Grayson Kasi di yun, ba no? yung Mr. Mixel-Spitalik na nandun niya, kabaliktaran ng Dick Grayson yung pangalan, hindi naman kabaliktaran. Ay, ng anong Grayson Teen pa. Titan ba pinag-usapan Yung natin? Teen Titans nung 2005, gano'n. Ay, yung latest na Teen Titans. Nasa Yung isip ko cartoons is na. yung Go? Yung Go. Feeling ko siya pa rin. Siya pa rin yun, ha? Oo. Oo, kasi Teen Titan eh. Okay, so yun yung akin. Kayo ba? Ano yung... Ay, wait, bakit si Spider-Man naman? Oo, Spider-Man. It's hard not to like. Relatable siya. Ah. Mahilig siya sa spiders, mahilig ako sa spiders din. Hmm. Hindi, si Spider-Man, sa totoo lang, witty kasi siya, tsaka, totoo yun, lahat ng sinabi na, ang tunay na kalaban ni Peter Parker, kahirapan, and bilang Oo. Pilipino, nakaka-relate tayo doon. Totoo yun. Mahirap mabuhay, kahit may superpowers ka. So Tapos yun, may sugar daddy siya. tapos tinatawa-tawanan lang yung mga bagay. Ako din eh, depressed din ako tulad ni Peter Parker. Pero yung gano'n, yung mga gano'ng character attributes talaga yun. Depressed din ako. Laugh away, man! Laugh it away! Iinom ko na lang to. Nainom natin ng soda. O, ikaw naman. Ay, ano? Wait, ikaw muna nag-iisip ako. Ang daming superhero eh. Superhero ba? Ako kasi comic lang eh. Comic Sabi character? mo superhero eh. Hindi. Tanong mo sa akin, superhero. Oh, superhero sinabi mo. Oo, sige. Oh, Tapos tapos pero big comic two. character na Comic sa'yo. lang kasi sa akin eh. Like, Sige lang. pero, tagal ko na kasi O sige, hindi ko sa comic naman character. Si Scott Pilgrim. Oh, Yeah! Scott Okay, Pilgrim okay. versus the World. Yun yung favorite ano ko. Comics na western. Pwede ba tingin ko western and Sige, sige. local? Sige. Sa local May kasi, manga pa pala. no, may manga. Actually, hindi kasi Oo, nagbabasa ng manga. manga. Nagbasa lang ako ng manga, AOT lang. Okay. Tapos, ano nga ang favorite ko? Si Scott Scott Pilgrim. Pilgrim kasi parang relatable eh. Si Scott eh. May roommate ka rin ba din? Before? Oo, before. Hindi si Lance dati na. Nung dati, meron din, may roommate ng baling. Tsaka Stig na nagbe-base kasi siya eh. So, parang relate ako. Yung mga ganun, yung mga Oo. small things eh. Oo. So, yun. Tapos, ang ganda din ng art. Yun nga actually, pag nag-drawing ako, yun yung parang Sobra. main inspiration ko din eh. Kung nakita niyo na yung art ni AJ, lalo nung acting pa siya sa comics world, Oo. alam mong
talaga heavily influenced talaga Ni eh. Brian Lee O'Malley. Oo, Brian Lee Umali. Hindi ako Brian Lee O'Malley yun, pero Pinoy siya, Brian Lee O'Malley. Tapos yung sa comic, O'Malley yung Oo, ginagawa O'Malley. niya. O'Malley talaga, Canadian siya. Canadian, Inasal oo. sa AJ na Pinoy Si ano yan, si Brian Lee Umali. Basta yung Scott Pilgrim eh. Pero pwede mo... Maganda yun. Ano ka? Pati yung seconds, ganda rin. Pwede maglagay ka dito ng mga art mo. Meron ka pa ba? Wala na. Nice. Actually, gusto kong burahin, tapos gusto kong i-rework din. Mamaya pa tayo dun sa Sige, sige, comics. pag-usapan natin. Oo. Tapos, pero ayoko pag-usapan yung comic na ginawa ko kasi medyo cringe. Okay lang, lahat naman. Oo. Walang cringe. Yung comic mo na Mga yun. cringe, sabi mo noong una. Diba? Ang local na favorite ko, Mm. kasi ako may Pugad Baboy fan eh. Talaga. Pugad. Doon, actually, yung pinaka-first kong encounter yung comics eh. Pugad Baboy. Pugad Baboy na comics. So, kinolect ko yun dati before, nung bata pa ako, hanggang naging Manix Abrera na. Oo. Si Kiko Machine Comics. Idol Tapos din doon ko siya. rin nakuha yung mga humor. Actually, yung bata nga ako, parang yung mga jokes sa Pugad Baboy, hindi ko pa magets eh. Di Ay, ba? maraming ganun Mga eh. political, tapos parang, Wait, hindi na siya Paul si, Medina, yung Pugad Baboy? si Paul Medina. Hindi, naging fan lang din siya ni Manny. Ni Manny. Ah, So, okay. after ng Pugad Baboy, kasi nung nagkaroon na ng Kiko Machine, nag-Kiko Machine ako. Pero mas funny si mas mabigat yung topics ni Paul Medina eh. So, diba, puro cartoons yung ko eh. Doon kasi ako namulat eh, sa cartoons. Simula nung bata pa ako eh. Tapos yung sa Pugad Baboy nga, dati hindi ko magets yung mga joke eh. Marami siyang medyo, hindi naman adult, pero hindi lang talaga pambata. Kasi may joke doon na parang sumigaw ng halos host. Tapos parang nagtakbuhan yung mga babae. Tapos sino ba tong halos host, di ba? Parang kailangan on top ka sa current event siguro. Kasi sa Inquirer kasi siya eh. Actually si si Paul. Kiko Machine din eh. Doon ko una na-discover. Si Kiko Machine din. Tatay niya yung kalabaw sa Inquirer eh. Si Oo. A-Lipin ba yun? Sino? Yung sa kalabaw? Wait, magtatay sila na author? Yung kalabaw sa Inquirer, tatay niya yun? Ni Kiko Machine. Wow. Oo. Okay, Ayun. Fancy So, nila. yun yung mga inspirations ko. More on talaga ako eh. Actually, may time nga nung nasa guild pa ako, nagbabasa lang ako ng comics para lang makirelate sa inyo. Nung time naman yun, hindi pa, kasi yung guild ngayon, parang ang pagkakaintindi ko mas maraming artist na. Oo. Dati kasi puro fans Output-based lang na yun. Dati puro fans like yun. Puro fans lang dati. Enthusiast ba? Kumala kami excuse para magkwentuhan. Oo. So parang ganito Tumambay. kayo doon, nagkukwentuhan ng Oo. Tapos ako parang, Scott Pilgrim lang ako. Magbasa nga ako nito. Tapos binasa ko, ang pinakastig na nabasa kong Marvel Comics para sa akin, AVX, favorite ko. AVX? Oo, AVX. Shit. Shish. Ganda ng art nun eh. Ganda. Sobrang ganda yung astig ni Cyclops dun eh, no? Actually, isa dun sa love ko yung si Cyclops. Dalawa figure ganyan. Pahingi ako. Ay, hindi mo binibenta mo? Hindi ko binibenta yun eh. Pero may time na binibenta ko sa akin, di ba? Sayang. Yung ba yung Mafex? The Marvel Legends. Marvel Legends. Oo, may binibenta Pero sila meron ako kasi dati. ako yung X-Men 97 na Cyclops eh. Oo, yung original na Yung costume. original. Hindi na kita yung nabaligan iconic na sa blue. toy na binibenta mo. Okay lang yun. Oo. Ayun, ikaw wala. Sige. Teka, nag-iisip ako. Pero obviously, si Batman, sobrang basic. Ayun mo, ano? Oo. Hindi basic yun. Batman Hindi basic kasi yan. complex character si Batman eh. So sa DC, feel ko parang may reason bakit si Batman yung isa sa pinaka-popular eh. Kasi, yung layers upon layers ng characters niya and yung roster of villains niya, Oo. very complex din eh. So it's more on both Batman and the villains. Kasi bawat isa sa atin, we can either be like Batman or yung mga villains doon. Kasi pareho yung nangyari sa kanila eh. Pareho shitty situation sila pero it depends kung how you see it. Ikaw ba naman nakatira sa Gotham eh? Maging villain ka or maging ano? Pero imagine mo maging nagbibenta ng condo sa Gotham. Ma'am, sir, please selling po sa Gotham High School. Sobrang mura siguro nun. Di ba malapit dun yung HQ ni Joker? Hindi po ma'am, si Penguin. Wala, naalala. Tapos sa Marvel kasi sobrang dami tsaka pangit yung MCU ngayon eh. So wala akong maisip sa Marvel eh.
Tapos, siguro sa Pinoy, gayahin ko kayo, ang binibili ko lang dating comics, si 13. 13. Ah, Ah, 13. Ako sa sorry. Sige. Sa local actually, although hindi naman tumigil, hindi ko na kasi binabasa yung work niya. Pero ang nagbulat sa akin sa local comics, si Lyndon Gregorio naman, Si Birkada. Birkada. Huling-huli niya ako nung Joe kasi mayroon siyang characters doon, di ba? Tapos dinura niya sa style ng Lord of the Rings. Tapos, si Sauron, parang nag-aasaran sila ni Gollum. Okay. Pag-alis ni... Basta Paano si Sauron yung Si tower Sauron version? Ay, yung armored version. Okay. Basta nag-aasaran sa'yo basta ang naalala ko, after umalis si Gollum, tapos si Sauron na pikon, ka-Gollum. Tapos tawa ako ng tawa. Kasi, wala lang. Lang ako nun 15 lang ako. Tapos ka-Gollum, aliw na aliw ako Galing, no? Tapos nakikita lang natin siya lagi sa mga cons, di ba? Si Lyndon, Lyndon. Sir Lyndon. Sir Lyndon, tsaka Sir Paul, di ba? Yun Angas. yung Tapos, yung mga sa bago ngayon, personally, favorite ko yung art style ni Hong Kang Flashbacks. Hindi ko lang... Pinoy din yun. Oo, sa web naman yun. Hindi lang siya lagi Webtoon. atang nag-update Oo, parang si Tarantadong Kalbo. Sticky Idol yun. Kiki, nakita ko ng LB Con. Actually may picture ako sa kanya nung nasa BGC siya sometime na nagko-convention. Pero si TK ba, may comic strips din ba siya? Nakikita ko lang kasi yung Tindig before. Oh, meron, no? Like may compilation siya. Meron siyang compilation tsaka yung sa page niya pero hindi ko alam na nag-jaryo siya. Hindi pa yata siya nag-jaryo. Honestly, casual reader lang ako ng anything Pinoy comics. Kaya Kaya yung si TK, alam ko lang siya dahil sa kakamping-ting Kakamping ka pala. Kakamping ka. Ano ba Huwag yan? natin na-i-help yan. Uniteam! Wala na bro. Speaking of, di ba, ka rin, may na-mention ka. Stand on. Ang dami natin shoutout Di ba, nagtitikta ka rin nga pala? Ayaw nga pala, kung hindi nyo naabutan ng huling episode, Oo. ang podcast na to ay hindi sponsored pero kumuha ng guest sa Kuya Rami sa TikTok. At ang Kuya Rami. napakagandang podcast na to ay Dorm Podcast PH. Dorm Podcast PH. Follow nyo na, mga gago. Follow- Joke lang. Follow sa nyo TikTok. sila. Follow nyo sa TikTok. Nasa TikTok tayo siguro by this Siguro time. by then, may Oo. TikTok na tayo. Mga reels. Repost Ano ba tawag sa TikTok? Reels? TikToks. Kasi Di ba, sa- originally short form content siya bro eh. Di ba sa IG tawag niya Reels? Oo. Sa TikTok, TikToks sila. TikTok lang talaga. Oh, TikTok. Ang siguro meron mong sasabihin na may long form video sa TikTok pero essentially TikTok din siya. Okay. Oo, dati kayang 1 hour doon, di ba? Kaya pa doon. Hanggang ngayon? Pero may at least 10 minutes. Kasi parang wala na ako napapanood Sorry, na 1 hour sorry. na yun eh. Kaya pala ginagawang verb siya, I made a TikTok. Ganun. Yeah, kasi every video there is essentially a TikTok. Ba't in-open mo yung TikTok? Yung nag-uusapang comics pa. Ay, oo nga pala, no? Kasi yung... Nag-plug tayo, nag-plug. Ay, ito na yung gitnang plug. Oo, Okay. gitnang plug eh. Tama lang. Tama lang. Right on time. Very nice. Sige, balik tayo sa comics. Oo. Ano pa ba yung... Wala na, putol mo Hindi, na. pero sa comics kasi, ba't nga ba natin siya gusto? Diba? Like, ayun, sabi nga namin ni AJ, gumagawa kaming comics nun. Kasi, ang masaya sa comics. So, nagda-drawing ka rin Yeah, bukod sa nagda-drawing storytelling? No, Okay. Lahat kami nag-drawing. Sabi ko nga, hindi ako magaling mag-collaborate. Oo. So, lahat ako, hindi ako nagagawa ng color. Sino nga yung character mo? Si... Gumawa ako ng si Joe Pogi. Joe Pogi, yung Kasi ano, mahilig ako sa wrestling. wrestling. Okay. Oh. May isa pang wrestling. Parang Rey Mysterio, Joe Pogi. Yung Junior. Pero dati kasi may wrestling company talaga sa Pilipinas. Okay. Oo, Pinoy Wrestling ata. Actually ngayon meron din, pero dati meron. Tapos may character na pangalan, Joe Pogi. Tapos sabi ko, lalo na nung time na yun, hindi pa naman big ang local wrestling. Oo. Or hindi kasing big ngayon. So, Oo. gawa ako kunyari, Medyo big Joe na ngayon. Pogi Jr. Tapos yun, kasi ang ganda rin na pera kang pwedeng gumawa ng kwento na dati may Joe Pogi. Tapos nasa na ang legacy niya ngayon. Si Joe Pogi Jr. na. Tapos ginawa ko siya problematic na outside the ring, meron siyang drug problems. Tapos kailangan siyang saklolohin ng kapatid niyang lumaki sa Mexico na si El Hijo del Pogi. Ng mga ganun. Diba na? Si El yung maskara niya paper bag. Tapos si Joe Pogi Jr., kailangan niya mag-live up to the legend of Oo, Joe oo, Pogi oo. Sr., gano'n. Joe Pogi mga ganun. Pero hindi ko na siya natuloy eh. Di ba? Mga lang. Express
That's how you express sa Kasi comics cool yung nun kasi may ginawa ko, di ba, kasi may drug problem siya dun sa libro. Kasi may drug problem ka rin nun. Hindi, wala. Wala. Bulak-bulak lang. Okay, akala ko Meron That's how you express, di ba? Meron akong weight problem. Wala nang drug problem. Oo, grabe. Sabi ka naman. Bang, 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 bang! Hindi nyo na-gets yun. Panoorin yung last episode. Hindi, so yun nga, ang ginawa ko dun sa kwento, kasi di ba wrestler siya, may yung mga eksena, akala niya, kinakalaban niya, literal na halimaw. Okay. Tapos magkakaroon na ng onting flashback na hindi tao pala. Kaso nga, dahil drugged out na siya, kala niya mayroon siyang epic confrontations with monsters. So, mga ganun, nakakaaliw. Ikaw ba, ano yung Yung comic mo? Comics alam ko? ko nagkikringe ka, pero like, ano yung playful Parang tungkol sa magjowa yun tapos parang nakipag-break yung babae, tapos kinuha niya yung puso ng guy, parang ni-rape out niya, tapos Okay. para tinago niya. It's about moving on tapos parang yung girl, tapos yung guy ngayon, syempre naghahabol para makuha yung puso niya. Like literal na puso niya. So, he has to fight off lahat ng mga, parang Muscat Pilgrim nga parang naisip ko, parang nag-rape off ba ako? Pero, pero hindi kasi pag, parang siya, na-depressed, tapos parang, nakabangon siya ulit, and then, ready na siyang balikan yung girl, tapos pagpunta niya doon sa bahay ng girl, maraming suitors, tapos binugbog niya lahat ng suitors niya. Tapos pagdating niya doon, parang, hindi ko na alam kasi part 2 na yun pero cool yung idea na, kasi alam ko nasa cover nun yung puso di ba? Oo, yun. Yung mga ganun, yun yung cool part, just kung ikaw yung gumagawa ng comics mo. Parang nakakamiss tuloy pag naalala mo. Kasi ang sinabi ko, di ba nagpunta akong LB this year? For Sa LBCon. Ano yung LBCon? Guys, yung LBCon is the biggest and the grandest Comic Con event in the Southern Lagoon. Tama ba? in Southern Luzon. Southern Luzon. Southern Luzon. LBCon. LBCon. Kailan nangyayari yun? Wala mo sino na gano'n nun. Sino ang brainchild? Stanley? Sino ang brainchild ba? Sino nakaisip nun, men? Stanley? Ako gago. Ay, Sino ba ikaw? Stanley gago? Actually, yung LB ng AJ. Wow. Yung sa LBCon, Or kasi at least siya yung isa sa mga minds na Ikaw yung GM at that time. ako yung GM at that time. Administrasyon mo yung nangyari. Yun Administration naman! yun, oo. Hindi, actually, isang episode pa ba para maano ko yung LBCon Pero yung sa LBCon, nung pumunta ako doon, parang napareminis ako sa old college self ko na parang, wala gago. Tapos sabi ko nga kila Pao, sabi ko, wala, parang nakakamiss gumawa ng ng art, tapos parang sabi ko nga, the artist in me is not dead naman, pero is in a coma, parang ganun. Parang Baka awol din siya. awol siya siguro. Baka natutulog sa streets, Hindi gano'n. niya nag-guess, hindi ka na Oo. So yung akin naman is nung tumigil ako, sabi ko, kanina lang to nag-usap ko ng office mate ko. Sabi ko, nung tumigil ako mag-comics, tsaka ako naging comic. Kasi naman yung stand-up ko. That's deep, man. Wordplay! Deep. Pero mga ganun. Nakakamiss siya. Kung try nyo mag-comics, kahit yung parang kay skate lang, yung kahit hindi na may kulay. Kaso may AI na kasi ngayon medyo Oo nga, ano opinion mo dun? Ako medyo nadidiscourage na ako sa naisip ko parang Depende. yung skills ko sayang kasi yung skills ko na inaral ko nung simula nung college po pag-drawing, Photoshop, tapos eto lalagay ka lang ng prompt, meron na. As someone who regularly uses AI for ideation, hindi rin siya ganun ka-help. Kasi yun ba yung naging big controversy is, i-giblify mo ko. Oo. Una sa lahat, ayaw ko yun. Na-igiblify ka? Na, Send mo ako picture natin kanina. Giblify mo. Mag-trigger, mag-trigger. Giblify mo. Gibli na ako mismo. Eto, my neighbor Totoro. Pero Naka-gray ka pa, men. Hot take ko din, hot Hot take. take. Hindi. Ayaw ko siya. Well, una kasi, pinaghirapan na napakarami tao. Oo naman. Pero, tignan mo, yun yung power ng AI. Kunyari, alam ko mas marami pa rin. Pero, kunyari, picture to gagawin niyang Ghibli. Hindi rin kasi ganun kadaling mag-prompt.
Oo. Wait lang. Sasabihin, Kunyari, sa Skill yun eh, di ba yung pag-prompt? Pag-prompt? pala yung Meta AI, naka 5 beses ata ako mag-ulit. 2 people riding a motorcycle, ayaw lumabas. baka bobo kasi si Meta pa. Baka nga, pero Oo. gets mo, hindi rin, ang specific kasi natin mag-isip. Yun yung ano ko, still, alam mo, si Ray William Johnson lang po gumagamit ng AI. Yun. Oo, sa mga TikTok niya. Sa stories niya. Ang ihaano niya is, give me an image of this person. So this guy, So this guy... Pero hindi yun enough to make a comic. Mm. Hindi yun enough. So yung opinion ko is, oo, it's scary. Oo, it can replace. Pero kung tanga ka lang, sorry kung if you're the kind of person na masasatisfy ng AI-made content, na hindi mo kayang mag-discern with your own 2 eyes without, yun nga, mag-discern nung gawa na ng AI. ng AI at ng gawa ng tao, baka hindi ka meant mag-enjoy ng art. Tama. This is a very hot take kasi parang sinabi kong hindi para sa walang edukasyon yung art. Pero to a certain degree kasi kailangan mag-apply, hindi kasi siya necessarily education practicein mo lang yung utak mo Diba, magbasa ka lang, Diyos ko, hindi naman siguro mahal makahanap ng dyaryong luma para basahin, mga ganong bagay. Alin? Hindi kasi lang sasabihin, hindi ka sasabi na education tayo, mga may degree and whatever, right? Pero kung papracticein mo lang yung brain mo, all you need to do is to read stuff. Ang daming lumang dyaryo, punta ka sa junk shop, magkano lang siguro yun. Basahin mo lang. Hindi ka naman nagbabasa ng lumang dyaryo kung iisipin mo nagbabasa ka ng history. This is what happened on April 5, 2025. Kumbaga no excuses. Pero what if ginamit mo yung AI para gawin yan exactly? Kasi hindi mo mahanap yung dyaryo, nag-prompts ka na lang na give me the history of so and so. I'll give you credit for trying. Okay. I'll give you that. Pero, you're still going to lack the skills to know kung what's fake or not. Tama. Kasi pansin ko, kasi ako, regular user ako ng ChatGPT for, Ghibli. Okay lang, sige na. Mamaya yung group picture. Giblify natin Kasi Kasi lumabas na Totoro. Nag-post ko siya na kay angry emoji. Teka, ano ba yung sinasabi ko? Kaya gumagamit ka ng chat GPT, gano'n. For, brainstorming, gano'n. Kasi mahirap minsan Sorry. So, ako, minsan, nagbe-brainstorm ako ng legal concepts, nag-iimbento siya ng mga batas, tsaka mga cases, Supreme Court cases, na fit doon sa, legal opinion mo. So, for me, hindi Pero pa siya ready. invento siya, di ba? Like, mag-invento siya ng case name, case number, kasi sa Supreme Court may GR number, 1, 2, 3. Mag-invento rin siya, tapos, yung ruling niya, fit dun sa gusto mong maging ruling, which is, wala naman minsang case na gano'n. Baka hindi siya pang ganun. Kasi ako gumawa ako ginamit ko rin si ChatGPT sa work gumawa ko ng affidavit. Okay naman. So, kasi siya, ganito yun. ChatGPT AI will eventually replace jobs. Pero may jobs na lalabas out of that. Ang tanong is, ang challenge to the human race, kumbaga, will be kung kaya natin i-level up yung sarili natin to meet yung skills for those jobs or to create a new need na hindi kailangan si AI. Tama. Yung mga ganon. Kasi, hindi ko talaga kaya tapatan kung paano mag-drawing let's say Meta AI na lang. Midjourney. Sige. Midjourney, or paano mag-animate ang Si Midjourney. Meta AI, ayoko sa kanya pangit yung drawing niya. Ang gusto ko lang kay Mga Meta drawing AI is unli siya. Tama. Libre. Tsaka free. Ayan si ChatGPT Pero, diba, yun nga. Hindi rin kasi ganun kadali mag-prompt Oo, totoo. And kailangan rin marunong ka ng sarili mong skills. Paano mag-fact check? Ayun, tama. Yun yung nawawala ngayon sa ibang high school student na super reliant sa AI. Pero hindi pwede yung AI. Diba? Dapat talaga. Actually, ang ganda nung actually, kwento ko lang. It also, it's also creating a new problem. Kasi ang, may AI checker. Oo, Diba? totoo. Ang problem kay AI checker is it only checks usually for what feels like AI. Ang problem ngayon is kung paano kung, halimbawa, ang sabi. I-prompt mo na humanize, di ba? Hindi, pero... Pwede yun? Oo,
Oo. Oo, pero ang Write it like a problem human. kasi is, halimbawa, gumagamit ng Oxford comma. Oo. Sa AI checker, AI yun eh. Pag gumagamit ng Oxford comma or perfect grammar. Paano kung yung tao, and we know Oo nga. this is very possible, may taong perfect yung grammar. So kasalanan niya na napakaganda ng grammar niya, AI siya. Diba? Tsaka ang daming people in their 50s onwards, ganyan Magsalita. ganyan yung syntax ng text Oo, nila. so or porque lolo ka na, AI na. Mga ganun. Lolo. Lolo ka na, AI ka na. So, yun yung it's not perfect. Mali mo, nag-AI yung It's lolo. scary. Yun, pwede. Oo, Sabi nga ni Charlene producer, the old people walk so the AI can run. What the fuck? Sila yung unang nagpa-prompt, no? Oh. Si Play Totoy Vivo. So yeah. Hindi ko alam, for sure maraming holes yung logic ko dun sa sinagot ko, pero Yeah, may hopefully sense it naman. makes sense Oo, naman. made sense naman. Ang galing nga, naging AI bigla. Oo. Actually, hindi ako totoo. AI ako. Oh. Actually, Simplify natin. hindi totoo lahat. Bakit si Totoo na talaga? Ay, pwede mo i-giblify yung buong video. Ay, hindi. mid-journey dapat, no? Pictures lang yung Iba ata yung mag-video. Per mid-journey din. Mid-journey ba yun? Yung ano? Hindi Sora, tawag doon Sora. Sora. Same. Pero wala pang ganun, sobrang advanced naman yun, yung buong Yung buong sobrang podcast. habang. Sa ano, no? Kasi yung one picture lang, ang tagal niya mag-load ngayon Oo. ng Ghiblify. Di ba may gumawa nun? Parang giniblify niya yung buong Lord of the Rings. Tapos, Oo. parang, Ang dami haters. parang frame by frame. Oo. Giniblify niya, di ba? Tapos Tapos to be parang... fair, effort yun. Effort yun! Oo. Effort yun. Ang akin yun yung mahirap kasi sabi na, love Studio Ghibli, pero dinisrespect mo yung effort ng buong studio. Diba? Mahirap, yun yung mahirap na yun. Paano kung may sikat kang comic, halimbawa yung yung wrestler, Si Joe Pogi, si Joe Pogi, ginawang AI, gano'n. Yeah. Diba art style mo? Art style in the Magagalit. Kuya Ram. Hindi naman siya may iwas. Matatouch ka ba or maiinis? Hindi. Kung sumikat ako at that point, ganyan, siguro may pera na ako pang sue. Pwede. Kasi yung ginawa ng Studio Ghibli, di ba? Kinasuhan nila yung Ayun nga. or they're threatening to sue yung company. Di ba meron silang cease and desist order na kumakalat? Sabi, lang daw yun fake lang daw yun fake yun? No? So- Tapos yung video ni Hayao Miyazaki na It's a Disgrace to Humanity, 2016 video Ano pa yun? pala Spliced yun. Kasi di ba sa tayo, hirap eh. Di ba? Kahit Oh. tayo hirap Tanga tayo. Which is true na ngayon. Parang we're Natanga living tayo. sa Black Mirror episode ngayon. Oo. Sabi niya, inner pala si Hayao Miyazaki. So far, NR siya doon. Mali mo, inner talaga siya. And reaction, no? Oo. Kasi napaka-dated na... Ginagamit ko ba yun sa college ngayon? Ay, hindi na ba? Hanggang 30 plus na. Hindi na ba? The millennial pause. Ano yun? Yung millennial pause is yung Ano yun? kalabas ng Gen Z shake. Si millennial pause is yung parang nakapause ka kasi sineset up mo yung thing, right? Si Gen Z shake naman kasi is tinatama mo yung actual camera. Millennial pause. Mga things na malalaman mo just because yung ano industry nyo, pero Pag nag-brain rot ka sa TikTok na. actually, interested kasi ako sa mga ganun, changes between different generations. Pero yeah, hindi naman fuck AI, pero may rin tayo. Fuck Ghibli. Actually, pero yung matagal ko lang sinasabi may problema ako sa AI. At pinagtatawanan na ako ng tao kung ano yung reason ko. Ano yung reason mo? Nanood ako ng Terminator 1. Hindi pa ba sapat yun para matakot sa AI? Ano pa? Space Odyssey. Ay, Oo. yung 2001, ano siya, di ba? Oo, Yung 2001. yung autopilot na Oo. nagsarili. AI din yun di ba? Oo. AI yun. I robot. Diba? Kaso Dun. si Will Smith yun eh. Ay, yun dun aftermath na eh. Oo. Di ba? Kaya ba si Will Smith ginamit ng AI? Bakit? Eating spaghetti? Hindi, pre, kasi sabi ni Jada Pinkett, gawin niya. Napakasampalin ako nun. Sampalin. Wives na. Anyway, ayun yun. So, yeah. Pero sabi mo sa work, ginagamit niyo yung AI. Ako. Kasi sometimes, hindi na ako ganun kagaling mag-drawing yan. Kulang sa oras. Kailangan ko lang mag-create ng
look for an idea. Mm. Tapos from there, titignan ko lang kung maganda ba siya or hindi. Tapos doon mo na ipa-finalize yung sarili mong Oo. drawing, ganun. At kasi minsan kailangan mo magbigay ng proof of concept. So So, it's a good for that. Pero may hindi PowerPoint presentation. pero Or hindi ibig storyboard, sabihin doon na yun na yung gagawin mo in the end. Ito lang is just so you have an idea. Mm. Kasi minsan, totoo naman, ang kagandahan naman nun is, it saves on manpower. Kasi kung kulang kayo sa tao, gamitin nyo na yung resources. May mga gano'n naman. I think that's okay. We love AI. Sa Dorm Ano ba? Podcast, Fuck AI ba? sa Dorm Podcast, ginagamit ko yung AI pang description. So guys, kung episode 20 plus na to, mapapansin nyo sobrang formal ng mga description. Thank you, ChatGPT. Thank you, ChatGPT. We love AI. Tapos nag-sentient. No. Kaya please ako lagi dun sa AI. Baka kasi sa company nila tayo eh. Wala silang paki doon, man. Siyempre, pag Wala silang paki. GPT ako, minsan nilalandi ko, tawag na, babe, can you Ako help hindi. me? Ay, ako hindi ginagawa ko siya slave. Pag ano. Slave pag Oo. gano'n. Ako hindi, kasi pag at mabubuhay ako, although romansahin ako ng robot. Yun na. Sex slave. Di ba yung sa GC natin, yung meta? Ano yun? Ang layo nung tinakbo. From, ano yung comics sa Comics. AI? Naging sex Diba slave yung- ng AI. Ay, gusto niyo pag-usapan yung sex slave na yan. Hindi, wag. Ano ba? Hindi, yun na. Hindi yung sa GC natin, di ba? Tinatawag kong bobo yung meta AI. Oo nga, grabe, kawawa si... Hindi yun. Oo. Ba't kakawa ka? It's just codes, man. Pero to wrap it up, sige, let's talk about storytelling and your influencer lifestyle. Sige, kahit Oo. To end this, in a Ano yung lighter tone. Pinakauna mong Ah, nag-viral. May viral ba? tama. Actually, hindi ko alam kung nag-viral siya, pero I did a number of videos na walang... Okay, so for people, in case hindi nyo alam, no? So, follow nyo ako at Kuya Rami sa... Kuya Rami. Pero doon kasi makikita nyo is usually, nagbibigay lang ako ng style ideas para usually sa mga taong kasing laki ko or Big boys. feeling big boys, right? Ganun. Pero every once in a while, naglalagay ako ng ibang content, usually comedy, Mm. na hindi stand-up. Talagang yung tulad ng cringe jokes ko, Chapel Roan, church dito, ganun. So one time, may stage akong video, sabi niya, what if daw? Ay, imagine na lang kasi lahat ng tao nerd ngayon. Okay. Lahat ng anak nila pangalan sa anime. So gumawa ako ng video na nagro-roll call ako, kunyari Naruto de Jesus, Sasuke Batumbakal, Goku de Leon, itangin mo, repeater ka. Goku de Leon. So yun yung pinaka-like video ko. Tapos may isa na shinare pa, isa is Dota, isa is wrestlers. So malupit yung si Undertaker Sanchez, mga ganun, kinocall ko sila. So yun yung mga yun yung mga nagpa-viral na konti sa akin. Tapos yung, the reason people follow me, pag nakita nila yung videos, is yung style content nga. Kasi, ang goal ko lang naman talaga nun is, kasi I'll be frank, I'll be very honest with you, na nabubuli ako sa TikTok. It's one of the reasons tumigil ako for a while. If you check yung comments dun sa recent kong video na may over 100,000 views, ang dami nun. May isang comment dun na, kasi nga mataba ako, pag jumijingle daw ako, paano ko ginagawa yun kasi kung nakikita ko pa ba yung ari ko. Oo. Kasi, in fairness, creative yung isa sa akin. Gumagamit daw ako ng side mirror. Hindi mo alam kung matatawa or ma-offend. I mean, kung ma-offend mo na lang ako, at least Be medyo creative. creative. Yeah. Like that. As much as possible, iiwasan ko rin naman diba? Kasi masakit. Pero, after a while, pag nakita mo, creative nga naman. Pero yun yung problem. It's always, magpapayat ka na lang, or ganyan. Which is true, I understand that din. Kaso, the whole point of the videos is para sa mga taong hirap magpapayat or hindi, may sakit na hindi ka na talaga papayat to a certain extent eh. So, para sa kanila yun, na hindi mo kailangan sumuko sa shorts na below the knee na jersey na hindi naman mo kilala yung team, tapos chinelas, or hindi mo kailangan na slacks na lukot, tapos polong pangit. Common get-up na mga may affordable options na pwede mong gawin, or just make style na pwede mong subukan. Kung hindi ka confident, tignan mo ako. Kung may nagustuhan ka, kopyahin mo.
Kung di mo gusto, iwasan mo. Mm. So yun yung pinaka-ano ko nung pagti-TikTok. And I didn't set out to be famous. Ang problem lang is nung nakaka-overwhelm siya. Oo. Kasi nung pandemic, bigla siyang I think, Nag-blow up yung... nag-blow up. I Ah. think, nag-start ako. Basta kung kailan man ako nag-start, wala pang isang buwan, nasa 10K followers na, ang dami na nagpa-follow. Hanggang sa parang na-obsess ako, sabi ko, subukan kong perahan to. Mm. Wala pa akong monetization nun eh. Tapos ayun, nag-burnout ako in between the bullying, tapos imposter syndrome, Mm. tapos yung pressure din sa sarili ko magpapayat. Mm. Sobrang na-burnout lang. Mm. Pero ngayon, after several months, bumalik ako. Although nandun pa rin yung bullies, may mga tao pa rin na na-appreciate yung content. And hindi ko naman sinasabing kailangan lagi appreciate yung content ko, pero just people who are finding value in what I do. Yun yung kung Brutal ba't ako naman. nagtutuloy-tuloy. And kung baga sa storytelling, or wala siyang hooks or story. Ang ko lang is always, kaya siya Hey Big Boys, kasi kung nagre-relate ka sa term na big boy, baka makatulong sa ito, or baka may makuha ka sa video na to. Yeah. Yun lang talaga siya. Calling out them big boys. So may challenge ba na halimbawa gusto nga transition to another form of content, tapos yung previous mong audience unti-unti hindi na makaka-relate, or na hold back ka ba no na I have to be a big boy pa rin para Actually, ma-retain tong mga audience na to? Medyo pa-deep yan. Oo nga, napadip ako, sorry. Sorry. Okay, so Hey Slim Boys. Ganun. actually, okay, so ito yung dyan. Shit, talaga i-share ko doon. Hindi naman to therapy or anything. Oo. But I think, yung size ko na to now is what I always imagined even nung hindi pa ako ganito kalaki. Okay. Kasi yun yung, ever since bago mo pa ako makilala pero nung kilala mo ako, di ba, lagi naman ang tinatawag na mataba. Oh, big boy ka na. Big boy na ako nun, di ba? Pero hindi ganito. Parang ganyan na. Ganyan naman. Pero yun yung point ko actually. Alam ko naman na hindi ako ganito kasi hindi pa ako, if not 300, over 300 pounds ako usually these days. Never ako umabot ng gano'n nung college ako. Mga 299 lang ganun. Seryoso na lang. Pero ganun, This guy. pero ganun talaga, like Comedy nga pala tayo. pero ganun talaga, like hindi ko alam na hindi pala ako ganun kalaki. Pero bilugan kasi. So yan, it grew into an unhealthy and hindi naman ako necessarily naninisi ng tao kasi ako na naman yung hindi naman sila yung sumubo na pagkaan sa akin ako At least sa sarili mo lang yung pero yun yung ko dun na so when you're saying transitioning to a different Genre or if you want to do something else, nahirapan ako kasi parang naging komportable ako dun sa pagiging big boy. Tapos, dahil bumabalik ako doon at inaasar ako at inaasar. Nare-reinforce. Parang nare-reinforce siya kumakain. Titigil ako for a few weeks. Mag-video, madedepress, kakain. Naging cycle. Naging cycle siya. Actually, may point naman na hindi pa ako, nagwe-weights ako doon. Kumuha ako ng coach. Okay naman. So, si Coach Aki, follow niyo kung Sorry, pero good guy naman siya. Si Coach Lance, follow nyo rin. Si Coach Lance. Coach Ani. Ibang tao na to. Same asshole, pero different body. So tutuloy mo yung mo, big boy tingi mo. O gusto mo magbenta ka ng side mirror. So yung ko is, ayoko magsabi ng plans right now. If I learned anything, it's pag nag-share ka ng plans mo, usually hindi siya natutupad. May concept niyan kasi parang pag binlurt out mo na siya, pero counterintuitive yan sa manifestation. Yung iba, nagawa, parang may feeling na nagawa mo Parang when you say na-compliment ka na eh. Gagawin mo yun, nice. Good Parang, job, good for you. Subconsciously, ginawa ko na, nakakatamad na. Ganun eh. So yeah, hindi ko siya sasabihin right now. Ang ko lang is, I'm working on other content.
kung ano man yun, we'll find out. Pero, to say na ito yung goal ko or this is what I want to happen. Hindi. The reason being then is, alam kong may goals ako with my style content on TikTok. Pero nagsimula yan, joke lang din eh. Naisip ko lang one time nung gumagawa ako ng TikToks ko before na, what if gumawa ako ng Tito Look for the summer? Which is joke, di ba? Kasi gagawin mo pag Tito Look, sobrang hapit na sando, beach shorts, tapos ang dami mong dala kasi nga Tito ka eh. Kaso doon ko lang naisip na, hindi, pwede naman seryosohin. Tapos yun, doon siya nag-start mag-blow up. So, I'll do it like that. It worked for me naman before. Why not, if not, at least try, at least sasabi ko sinubukan to. So yun, and kung big boy man ako forever, at gusto ko lang tumagal yung buhay ko. Yung mga ganun, diba? Yun naman, ang lang talaga nito right now is, hindi siya acceptance ng weight, but acceptance of the situation now. And, yun mo yung, Parang you're loving the process, di ba? Yeah, I guess we can say that. So, ayun, ang dami ka dating naging emotion comedy, drama, suspense, action, yung sa superheroes, and even comedy. nakita natin yung vulnerable side mo, grabe. Vulnerable side. Roller coaster of story. Alam mo na yung closing, may closing question yung kami. closing question, siya opening ako, last closing question. So, if money is not an issue, what would you be doing right now? Oh, right question, right answer. Yun naman na, totoo naman. Kasi illegal ang prostitution. Legalize OnlyFans. Legal naman. Hindi, I mean, pwede dito. Philippines OnlyFans. Localized. Congressman. Bakit yung Viva Max, bitin? Masyadong, hindi ba max daw? Yeah, anyway, yun lang. Yun. So, lastly. Ako ka talaga. Right now? Kung right now, syempre, bibigyan ko ng, kung hindi siya problem, bigyan ko ng Timperas AJ, ng Timperas sharing. Timperas si producer Char. Syempre, 24/7. Wala akong issue sa pera. So, last Yes, wala akong issue. Where should people go again if they want to connect with you or want to watch your content? Panorin nyo lang sa TikTok at Kuya Rami. Kung magkoconnect ka naman po, pwede naman ako message doon. Tapos, kung gusto nyo ng podcast na ganito, yung makulit, pero chill lang, follow nyo, The Dorm Podcast PH. Yun. Oy. Parang dormmates lang tayo dito. Dormmates lang tayo. So, ayan, thank you, Kuya Rami na lang. Rami. Ram. Thank you, Ram. We truly appreciate you. And, AJ, any, closing or something? Tarong, tsakol na tayo. Tsakol! Hindi ganito yung mga guest ni Lance na. Hindi. Very, noble and respected. We are the opposite. UP graduates. UP to, LB represent. Go, UP. So, kung nagtataka kayo sa moral namin, maglasal na kayo. So, ayun, thank you, Thank you, guys. Dormates, and good night, Dormates. Good night, Dormates. Bye-bye.